Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po, March 19, 2025, araw ng Miyerkules, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotions ngayong araw ay ano ang ugat ng pag-aaway? Distortion of rules. At ang paksa po natin ay magmumula sa Genesis chapter 3 verse 16. Sinasabi po rito, "To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you." Sa Tagalog naman po, sinabi rin niya sa babae, "Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila niyan, hahangatin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo." At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. Yung kasalanan daw po, yan yung kumbaga balakid para sa mga kalalakihan na mamuno ng may pag-ibig at para sa mga kababaihan naman na kumbaga surrender yung tiwala, yung buong tiwala nila para sa kanilang asawa o yung sa kanilang kabiyak. Kumbaga yung sin daw po yung siyang kumbaga yung sumisira sa isang relasyon ng mag-asawa. So ikalawa, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Yung pagkahulog sa kasalanan, nagresulta yan ng away, yung pagiging makasarili, yung hindi mo na iniisip yung damdamin ng iba or ng kabiyak mo, at yung struggles for control, kontrolin yung emosyon mo, kontrolin yung actions mo. At ikaw long katuruan ngayong araw, Christ redeems and restores biblical roles, calling for people to fulfill their roles under His Lordship. At para naman po sa ating applications ngayong araw, unang-una, fight for a Christ-centered and God-honoring relationship. Kumbaga, ilaban natin, ihangarin natin yung relationship na yung Diyos ang nasa gitna at siyang namamayani sa relasyon, hindi lang sa asawa kundi sa pamilya, sa kaibigan. At sa ikalawa, address the roots of the problem through the lens of the Bible. At ikauli, submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape our marriage and family. Ang pinatutungkulan po ng ating applications is isubmit natin sa ating Panginoong Kristo. I-allow natin siya na mamuno sa at maghulma sa relasyon natin sa family and sa husband or wife. At para po tapusin ang ating devotion, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, I acknowledge that sin has distorted the beautiful rules you designed for men and women. Instead of love and unity, we often see pride, selfishness, and division, but through Christ, you have given us the power to restore what was broken. Help me to embrace your wisdom in my relationships. Teach me to lead with humility, to submit with trust, and to love with Christ-like devotion. May my life reflect your perfect order, bringing healing to my family and community. In Jesus' name I pray, Amen. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.